Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Ako si Krisha from Makati. Isa ang channel nyo sa madalas kong napapainggan kapag naghahanap ako ng horror story sa YouTube. Napili ko rin tong channel nyo para padalhan itong kwento ko since nakita ko na marami rin ang nagsisend sa inyo. Ilang linggo na lang ay Valentine's Day na. Naisip ko na baka pwede nyong maisama sa mga stories nyo itong karanasan ko. Hindi ko nga alam kung creepy to para sa inyo, pero para sa akin, nakakakilabot. Hindi ko nga ma-imagine na mararanasan ko to. Nangyari to 2 years ago. Meron akong best friend na pangalanan nating Sheena. Medyo crazy siya at nakahiligan talaga niya akong asarin at ipahamak. Meaning, gagawa siya ng kalokohan at ako ang isasanggalang niya. Tulad na lang nung mag-register siya sa isang dating app. Ginamit na nga niya yung pangalan ko, pati picture ko. Ginawa pa niyang profile pic niya. Hindi ko naman magawang magalit sa kanya noon dahil alam kong loko-loko lang siya. Pero nagulat ako nang sabihin niyang may gustong maipagkita sa akin. Single pa naman ako noon, Sir Bob, pero hindi ako naghahanap kasi ng boyfriend. Ang masaklap lang ay pinangakuan niya yung lalaki na makikipagkita daw ako. Hindi ko nga nakita kung anong itsura nun at wala din akong kaide-ideya kung anong pangalan. Pero na malagkit, Sir Bob. Napapayag ako ni Sheena. Sure naman siya na mabait at mapagkakatiwalaan yung lalaki na pangalanan nating Leonard. May boyfriend na kasi si Sheena at balak talaga niyang hanapan ako ng magiging boyfriend dahil malapit ng araw ang Valentine's Day nun. Hindi ko nga alam kung bakit lukong-luko ang mga tao sa Valentine's Day na yan. Naipagkita ako kay Leonard na pagdating sa itsura ay hindi naman ako binigo. Isa pa, nagkasundo rin kami dahil mahilig din daw siya sa mga horror stuff. Ito na nga at nanood kami ng sine. Last full show na yon dahil kakaunti lang naman ang mga tao. Pumwesto kami noon sa may bandang taas. Iilan lang kaming naroon. Tutok na tutok ako sa pinapanood namin dahil nga horror yung movie. Bigla siyang nagtanong, "Sa palagay mo, ilan sa mga kasama natin ngayon ang totoong tao?" Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan sa tanong niya, gayong mahilig naman ako sa mga horror stories. Ngumiti lang siya noon nang hindi ako sumagot. Hindi na rin siya nangulit pa. Hindi ko yun sinagot dahil natakot ako sa sasabihin niya. Lalo na at katatakutan din yung pinapanood namin. Pero nang matapos yung movie at nakalabas na rin kami ng sinehan, ay doon ko na siya tinanong kung bakit niya ako natanong ng ganon. Nakita kong sumeryoso siya at napahinga ng malalim. Kasi yung iba doon, hindi naman talaga buhay na tao. Sagot niya. Os? Talaga lang ha? Akala ko matatawa siya sa reaksyon ko. Pero bigla niyang sinabi na kami lang daw dalawa ang nakaupo sa taas nun. Ang nakita ko, may nakaupong 3 sa may bandang kaliwa namin. Hindi ko raw ba napansin na diretso lang yung tingin ng mga yon, ni hindi lumilingon o gumagalaw yung ulo. Minsan akong napatingin sa 3 nakaupo sa may bandang baba na 2 hilerang upo ang pagitan sa amin. Kaya kitang-kita ko yung likuran nila. Napansin ko nga hindi man lang sila lumilingon, lalo na kapag napapasigaw ako. Ang weird nga, yung kilabot ko nun, gumapang mula paa hanggang ulo. Diba nauna rin tayong bumaba at lumabas kesa sa kanila, dugtong pa niya. Hindi na ako nakaimik dahil nanlalamig na ako sa kilabot. Nagsabi siyang ihahatid na raw niya ako pauwi. In fairness, may sasakyan ng kuya mo. Habang nasa loob kami ng kotse niya, naitanong ko kung bukas ba ang third eye niya. Tumango siya at sinabing, kaya ko raw nakita yung 3 yon kasi katabi ko siya. Sabay tawa niya. Hindi talaga ako ma-get over doon kaya muli kong tanong sa kanya kung multo ba yung 3 yon. Oo nga raw, pero sila yung mga harmless na multo. Ganun lang daw sila. Sa tuwing may palabas, nakaupo lang sila doon. Hindi sila lumalabas ng sinehan. Sila raw yung mga ligaw na kaluluwa na hindi sumasama.
Nang maarating ako sa dorm ko ay hinatid ako ni Leo hanggang pinto ng kwarto. Nakalock yun. May kasama ako noon na saktong umuwi ng probinsya dahil sem break. Nang mabuksan ko na yung pinto ay biglang nagsabi si Leonard na, "May kasama ka pala?" Wala sa sariling sinagot ko naman siya na, "Oo, meron, pero nasa probinsya." Niyaya niya akong lumabas muna ng saglit. Pagkalabas namin noon ay marahan niya akong tinanong, sino yung babaeng nakita kong biglang naglakad papasok ng banyo niyo?" May sariling banyo kasi kami sa loob ng kwarto. Nagtaka naman ako dahil wala akong nakita. Pero sinabi ko na baka yung kasama ko nga at bumalik lang agad. Agad naman siyang nagpaalam na uuwi na. Pagpasok ko ng kwarto ay tinawag ko yung pangalan ng kasamahan ko pero hindi siya sumagot. Ganun na lang yung kilabot ko nang buksan ko yung banyo at walang tao. Paulit-ulit kong natanong sa sarili kung sino yung nakita ni Leonard. Maya-maya ay nagchat siya. "Nandyan ba yung kasama mo sa kwarto?" tanong niya. Sinabi ko namang, "Wala mag-isa lang ako." Nagulat ako sa reply niya. "Hanap ka muna ng ibang matutulugan." Magtatanong pa sana ako kung bakit pero nakaramdam na rin ako ng kakaibang kilabot. First time ko kasi noon na mag-isa sa kwarto namin. Palagi na pag dumadating ako galing school ay andyan na si Marie na kasama ko sa room. Kaya hindi ko nararamdaman yung ganong kilabot. Pero nitong mag-isa lang ako, pakiramdam ko tuloy ay may iba pa akong kasama. Pero hindi ko nakikita. Nakitulog ako noon kina Sheena. Habang papunta ako sa kanila ay kachat ko si Leonard. Sinabi niya sa akin na nang paalis na siya ay napatingala siya sa may bintana namin. Nakaharap kasi yung room namin sa may kalsada at nasa second floor naman yon. May nakita raw siyang nakadungaw na babae at inakala niyang ako yon. Kinawayan daw niya ito. Pero bigla na lang daw itong tumalikod. Saka raw niya naalala na hindi naman ganun yung suot ko nang umalis siya. Naka-red kasi ako na blouse, samantalang nakabestidang itim naman yung suot nun. Kaya chinat daw niya ako. Nung andoon na ako kina Sheena ay nag-video call pa kami ni Leonard. Mukhang may iba pa raw na gumagamit ng kwarto namin. Saka ko na ikuwento sa kanya nung minsan nagising ako ay parang may sumasakal sa akin. Minsan naman ay parang may gumagamit ng banyo kahit pareho na kaming tulog ng kasama ko. Pero hindi ko na lang pinapansin yon dahil hassle ng maglipat ng ibang dorm o room. Sa takot ko ay nagpasama pa akong kumuha ng damit noon kay Sheena. Pero ang gaga, lihim pala niyang chinat si Leonard na nagpapasama ako. Nagulat na lang ako noon nang maya-maya lang ay nasa labas na ang kotse niya. Sinamahan niya talaga ako noon na kumuha ng gamit ko kahit mag-aalas 12 ng hating gabi. Effort kung effort din talaga. Nang nasa labas na kami ng dormitory, sinabi niya sa akin na mukhang kailangan ko raw ng lumipat. Mukhang black lady daw ang kasama namin sa loob ng kwarto. Ang pinagtataka lang daw no ni Leonard ay nakasunod daw ito ng tingin sa kanya. Dinudungaw-dungaw pa raw daw siya nito sa bintana. "Baka kako may gusto sa'yo." Ang sabi lang niya noon, mukhang nagpatiwakal dahil sa pag-ibig. Natawa na lang ako imbis na matakot. Pero deep inside, takot talaga ako sa multo, lalo na at sinabi niyang black lady yon. Hindi ko na pinahirapan pa si Leonard sa panliligaw. Compatible naman kami. At isa pa, ang dami kong nalalaman tungkol sa mga usaping katatakutan. Sinagot ko siya noon after 2 months ng panliligaw niya. Pero after 1 year ay naghiwalay din kami. Paano kasi ay ginost niya ako at malaman-laman ko may iba na pala siyang minumulto. So eto ako ngayon nga sa Valentine's Day. Kwentong sawi talaga sa pag-ibig to, sir, imbis na kababalaghan. Sana magustuhan niyo itong walang kwentang kwento ko. Advice ko lang, Sir Bob, sa mga nakikinig. Huwag kayong pumatol sa mga taong maraming alam tungkol sa multo kung ayaw niyong mag-ghost at mawasak ang puso niyo. Joke lang po. Sana okay ang lahat.
Hello sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Sofia, 23 years old, isang estudyante ng nursing dito sa bayan namin sa Samar. Ngayong papalapit na yung Valentine's ay muli kong naalala yung nangyari sa ate ko. Ito kasi yung experience niya. Masasabi kong swerte talaga ang magiging boyfriend o mapapangasawa ni ate na tawagin nating Leia. Bukod kasi sa maganda na siya ay matalino pa. Beauty and brains kumbaga. Sumasali nga rin siya noon sa mga pageant sa school. At tung college ay nanalo siya bilang representative ng kanilang kursong BS in Accountancy. Dapat ay tourism yung kukunin niya noon, pero nagustuhan na rin niya yung course. Nasa high school pa lang ako nang unang magparamdam sa kanya ang isang janitor sa university nila. Hindi ko nababanggitin kung anong university ito. Bago lang daw itong janitor na to na siyang pumalit sa dating janitor nila. Nasa edad 50 pataas na raw yung janitor. Ang layo ng ugali nito sa dating janitor na isa ng senior citizen. Magalang daw yon at sadyang mabait. Itong bago ay medyo presko at kung si ate pa ang magsasabi ay papansin ito. Kwento nga ng mga kaibigan nila ay panay ang papansin nito kay ate. Sa tuwing madadaanan daw ito ni ate panay ang pagbati nito. Kung sa iba raw ay baka matuwa pa si ate dahil magalang ito. Pero kakaiba kasi yung dating nito kapag binabati siya. Parang may mali siya. Grabe nga raw kung maatitig. Isang araw ay may nagpaabot ng pagkain kay ate. Yung nag-abot noon ay yung janitor. Ang sabi nito ay isang estudyante raw ang nagpapaabot ng pagkain sa kanya. Agad namang naniwala si Ate Leia dahil marami naman talagang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Yung iba, kaibigan, at yung iba naman daw ay manliligaw. Ayaw daw niya sanang kainin yung pagkain na yon, pero yun yung paborito niyang adobong baboy na nagmamantika pa. Natakam daw siya, kaya sinabi niyang bahala na, ang dami pangaraw niyang pagkain. Pinagalitan nga siya noon ni mama dahil dapat daw hindi agad siya kumakain ng mga bigay sa kanya. Baka raw kasi may gayuma yon o di kaya lason. Pero alam naman ni ate na wala siyang kaaway. Kaya sino ang lalason sa kanya? Hindi ko pa na nasabi na bukod sa beauty and brains ay medyo may pagkamataray din si ate. Lalo kapag hindi niya gusto ang tao tulad ng bagong janitor nila. Kumbaga, mabait siya sa mga mababait. Pero kung hindi niya gusto yung ugali mo, pasensyahan na lang. Kinatawanan nga lang daw siya ng mga kaibigan niya kapag nanggagalaiti siyang kinikwento ito. Pero kakaiba ng araw na yon. Matamlay si ate at palaging naatulala. Akala nga namin may sakit siya, pero wala naman daw. Basta pairamdam niya ay ang lungkot-lungkot niya. Yung parang may gusto siyang makita. Akala namin yung tinutukoy niya ay yung mga kaibigan niya. Wala kasi silang pasok nun, kaya tinext ko yung best friend niyang tawagin nating Ate Flor. Isusurprise daw niya ito. Pero nang dumating si Ate Flor, ay wala man lang kare-reaksyon si Ate Leia. Para pang nainis ito. Nang kinausap niya si Ate Flor, ay padabog siyang pumasok ng kwarto niya at naglock ng pinto. Gulong-gulo kami sa kanya. Buong maghapon siyang nagkulong noon, kaya umuwi na lang si Ate Flor. Dismayado kami sa ginawa ni ate. Hindi man lang niya kinausap yung kaibigan niya. Sumunod na araw noon ay may pasok na. Takang-taka kami dahil ang aga-aga pa noon ay nakabihis na siya at handa nang pumasok. Napasabi pa ako noon ng himala yata dahil kadalasan ay ako yung naghihintay sa kanya dahil sa kabagalan niyang kumilos at magbihis. Hindi lang yun yung pinagtataka namin, kundi yung pagmamadali niyang pumasok na sa university. Hindi na nga niya ako nahintay. Kwento nun ni Ate Flor kay Mama, nang araw daw na yon na maagang pumasok si ate, ay dumiretso ito sa silid kung nasaan naroon yung janitor. Nang makita daw yon ni Ate Flor, ay sinundan niya si ate. Naangiti raw na binati nito ang janitor nila. Nagpapakyut pa nga raw noon si Ate Leia, kaya tuwang-tuwa naman daw yung lalaki. Nakita din daw yon ng ilang pa nilang kaklase at kaibigan.
At kahit nga yung manliligaw ni ate na sa pagkakaalam ng mga kaibigan niya ay gusto rin niya ito. Nagulat at nagtaka nang makita yung reaksyon sa harap ng janitor na yon. Tinawag nila si Ate Lea. Dilapitan pa ito ni Ate Flor at hinila palayo sa lalaki. Pero nagalit lang yung ate ko. Huwag daw nilang pakailaman siya sa ginagawa niya. Nang nasa klase na raw sila ay hindi mapakali yung ate ko. Panay silip nito sa bintana. At nang makita raw nito na nandoon yung janitor ay ngumisi ito ng malapad. Gulong-gulo sina Ate Flor sa kinikilos ni ate. Lalo na nang tingnan daw ito ng janitor. Kilig na kilig daw kasi. Halos maghugis puso na raw ang mga mata nito. Hindi rin siya sumabay kina Ate Flor. Nakita na lang daw noon ni na mama na bumaba si ate mula sa isang tricycle at may katabi siyang isang may katandaang lalaki. Nang tanungin raw ni mama kung sino yon, baliwala lang daw ng sinagot ni ate ng boyfriend ko. Kaya nang galaiti si mama. Pumunta siya sa university at hinanap yung janitor. Naikwento kasi ni Ate Flor sa kanya yung mga kinikilos ni ate kapag kaharap yung lalaking yon. Pero umalis na pala ito sa trabaho. Parang inunahan lang nito ang school na patalisikin siya. Palihim raw silang nagkikita ni ate noon. At nang malaman yun ni mama ay talagang nagalit siya at pinagsasampal si ate. Pero parang wala lang ito sa sarili. Panitawag lang niya sa pangalan ng janitor. Sasama na raw siya dito. Magtatana na daw sila. Lalo lang tuloy nagalit si mama. May nakapagbiro daw noon na kaibigan ni mama na baka daw nagayuma si ate. Akalain ba namang pinatulan niya yung janitor na dating kinaiinisan niya? Naisip din yon ni mama nang maalala yung pagkain tinanggap niya mula sa di kilala. Dinala niya si ate sa isang taong marunong magtanggal ng gayuma. May pinainom lang daw sa kanya hanggang sa may isuka. Wala raw siyang matandaan pagkatapos nun. Nang ikwento namin sa kanya yung nangyari ay halos mandiri nga. Hindi niya matanggap sa sarili na nagawa niya yon, kaya galit na galit siya. Sa kakapalan ng mukha ng lalaking yon ay panay pa ang text ito kay ate. Akala kasi niya ay may bisa pa yung gayumang nilagay niya sa pagkain. Pero pinaulanan siya ng mura at mas sakit na salita ni ate. Galit na galit siya noon na umabot pa sa puntong gusto na niyang ipakulam ito. Nagpalit siya ng number para hindi na siya guluhin ng lalaki. Hatid sundo na rin siya ni Papa at hindi siya hinahayaang mag-isa ni Ate Flor. Sinagot din niya si Kuya Miggy para in case na wala si Papa ay may magsusundo at hahatid din sa kanya. Sa ngayon ay nasa ibang bansa na sila ni Kuya kasama yung dalawang anak nila. Tahimik at pasaya silang namumuhay doon, malayo sa taong minsan na siyang ginayuma. Ang balita namin ay nasiraan niyo ng bait. Panay pa rin ang pagpunta noon sa labas ng bahay. Kaya sinabihan na ni Papa yung mga barangay tanod na magbantay. Huwag papasukin ang taong yon sa aming barangay. Nakulong pa nga yun dahil sa panggugulo. Nang mag-graduate na si ate, ay agad na siya lumabas ng bansa kasama si Kuya Miggy. Doon na daw sila bubuo ng masayang pamilya. Maliban pala sa peking pagmamahal niya doon sa janitor, ay si Kuya Miggy lang din yung tanging minahal at naging boyfriend niya. Kaya naniniwala pa rin ako sa true love. Hindi na kailangan pa ng gayu-gayuma. Puso na ang magdidikta. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ni ate. Thank you po sa pagbabasa. Naniniwala ba kayo sa sumpa? Ako kasi, oo. Yung buhay ko kasi sa dating kinakasama ko ay parang sinumpa. Good morning nga pala sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Tawagin na lang akong Ann, taga Bicol. Itong kwento ay nangyari sa akin simula nang makilala ko si Romel. Magkabatch kami ni Romel,
pero hindi kami nag-usap ni minsan nung high school. Nito lang na magkaroon kami ng batch reunion. Nalaman niya kasi na single pa ako at crush na crush daw niya ako nung high school kami. Tinanong ko siya kung may asawa na siya. Wala naman daw. Hindi ko alam, Sir Bob, yung ibig niyang sabihin ng wala. Wala pala sa tabi niya. Nalaman ko na lang noon na may kinakasama pa pala siya kung kailan nahulog na ako sa kanya. Ang kwento niya ay matagal nang hindi umuuwi yung kinakasama niya, to the point na inisip rin niyang hiwalay na sila. Naging kami dahil naniwala ako na wala na nga sila at hindi na nag-uusap. Pero isang araw bumalik yung babae. Pero sa susunod na buwan ay aalis din naman ito at magtatrabaho sa Maynila. Naghintay ako dahil ang sabi niya ay hihiwalayan na niya ito. Ang lame nga ng excuse ko na patulan siya dahil mahal ko na. Alam kong may kinakasama pa siya at may kasalanan din ako. Pero sinabi niyang ako lang yung mahal niya at hindi na niya ako kayang mawala pa. Walang kaalam-alam noon yung babae na nagkikita kami at pinupuntahan niya ako pagkatapos ng trabaho. Nung paalis na yung babae, doon pa lang niya sinabi at doon pa lang dinalaban nito na may isang ako na sa buhay ni Romel. Akala ko talaga ay fairy tale. Masayang masaya ako dahil ako yung pinili niya. Pero nang maarating yung babae sa Maynila, pinaulanan niya ako ng mga text. Mas sakit na salita, pangiinsulto at may pagsumpa pa. Sinumpa niya na magiging impyerno yung buhay namin. Sinumpa niya rin na hindi ako magkakaanak. Sinumpa niya na gagapang ako sa hirap. Binaliwala ko yun dahil akala ko jackpot yung nakuha kong lalaki. Sinabi pa niya na akala mo swerte ka na dyan kay Romel. Kung alam mo lang yung ugali niya, demonyo yan. Salamat at nakalayo na ako sa impyernong buhay na sinalo mo. Binaliwala ko pa rin yun at hindi ako nagpa-apekto. Mga isang linggo din bago niya ako tigilang i-text. Naging masaya naman kami araw-araw nun. Sobrang in love sa isa't isa. Gala dito, gala doon. Parang wala nang bukas yung kaligayahan namin. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 3. Nalasing siya ng sobra galing sa barkada. Una niyang bungad sa akin nun, sino yung lalaking pinapasok mo sa kwarto? Kahit wala naman. At simula nung naging kami ay hindi na ako lumalabas ng bahay nun kung hindi rin lang siya kasama. Paulit-ulit niya akong tinatanong at paulit-ulit kong sinasagot ng wala. Tinulak na niya ako. Muntikan pa akong sumubsob pero hindi ako nagsalita. Nahiga ako. Hinila niya ako pabangon. Pinisil niya yung magkabilang pisngi ko at tinulak ulit sa kama. Bigla siya nagbumura. Lumabas ng bahay. Umuulan pa nga nun at sinundan ko siya. Parang naghabulan pa kami sa plaza. At nang mapagod ay saka pa lang kami umuwi. Okay na ulit. Ilang araw lang ang lumipas ay hindi siya umuwi ng bahay ng tanghali. Wala kasi siyang pasok noon at sinabihan ko siyang umuwi dahil magpapatulong ako sa kanya sa paglalaba. Tambak na kasi. Nasira din yung washing machine at wala kaming gripo. Mag-iigib pa sa poso. Hindi ko kaya na ako yung maglalaba lang. Ako pa ang mag-iigib at magbabanlaw. Sobrang dami nga ng labahan namin noon. Sa inis ko ay hinanap ko siya. Andoon na naman siya sa bahay ng kabarkada niya. Medyo lasing na. Pero kalmado ko pa rin sinabi na umuwi na kami. Ang sabi niya ay maya-maya na raw. Hinintay ko naman siya. Hanggang sa 1 oras na ang lumipas ay hindi na siya lumabas ng bahay ng barkada niya. Tinawag ko ulit siya at niyaya na ngang umuwi dahil magdidilim na. Nagalit siya at sinigawan ako. Tapos pinagmumura pa. Kaya naman nasampal ko siya sa harap ng mga kakilala niya. Sinabi kong uuwi na ako at huwag siyang umuwi ng bahay ng ganun kalasing. Sinundan niya ako sakay ng motor niya. Pinapasakay ako. Natakot ako noon dahil nga lasing siya at galit pa. Ayokong madisgrasya kami.
Na sinabi kong hindi ako sasakay ay bigla niyang pinaandar yung motor at binangga ako sa binti. Natumba ako at muntikan pang gumulong dahil may kataasan din yung gilid ng kalsada. Sa takot ko sa kanya ay nanginginig akong umangkas. Ipinagpasa Diyos ko na lang yung buhay ko dahil pinaharurot niya yung patakbo ng motor. Umuwi kami noon sa kanila. Dito kasi kami nakatira sa bahay kasama ang mga magulang ko. Pero mas malapit kasi doon sa kanila. Pagdating sa bahay nila ay paimpit akong naiyak. Akala ko isusuyuin niya ako. Pero hindi. Sinabihan pa niya akong paiyak-iyak ka pa dyan. Puro kaartehan. Pinamumukha niya sa akin na kasalanan ko at tama lang nasaktan niya ako. Pinalagpas ko yon. Maraming beses niya akong sinaktan at maraming beses ko rin siyang pinatawad. Inisip noon na karma ko siguro. Hanggang sa mabuntis ako, Sir Bob. Pero hanggang 3 buwan lang dahil nakunan ako. Sa stress, anxiety, halo-halo na. Pero wala siyang pakialam. Kung may taong demonyo, masasabi kong siya yon. Hanggang sa wala nang natira sa akin kundi galit sa kanya. Sadyang naranasan ko yung buhay impyerno. Kapag naglalasing siya ay sinasakal niya ako, tinatakot ng itak at minsan ay pinupunit pa yung damit ko. Ilang beses din niya akong sinampal at pinalo ng kamay sa ulo. Nakipaghiwalay na ako pero ayaw niya. Pag wala siyang inom ay para siyang anghel. Kabaligtaran naman noon kapag nalamanan na ng alak ang utak niya. Pinakiusapan ko na siyang huwag uminom ng sobra dahil nasasaktan niya ako. Pero hindi niya ako sinusunod. Mahilig talaga siya sa alak. 3 taon ako nagtiis nun. Pakiramdam ko ay nalasap ko na yung sumpa ng ex niya. Akala ko yun na ang pinakasukdulan ng kasamaan niya. Pero hindi pa pala. December nun, Christmas party sa trabaho nila. Ayoko talagang sumama dahil nadala na ako last year. Nag-away kami at nauwi rin sa sakitan. Pero sinabi niya na hindi na siya iinom ng sobra. Pero nang nandun na kami, walang tigil ang paglagok niya. Hanggang sa mag-aya na akong umuwi. Nagalit siya. Pinagsabihan pa niya ako na huwag nang masyadong magaslaw at nagpapapansin daw ako sa mga lalaki. Tahimik na sumama yung loob ko nun. Nakaupo lang ako at halos hindi na nga kumikibo. Nang makauwi na kami ay agad niya akong sinabihan noon na naging lord mo pala si ganito, si ganon. Kahit hindi ko naman kilala yung mga sinasabi niya. Ang masakit pa noon ay sinabihan niya akong nagpapagalaw. Alam kong hindi totoo yon at nakaagalit. Pero lasing siya kaya hindi ko na pinatulan. Saka ko lang siya noon inaaway kapag matino na yung isip niya. Akala ko ay titigil na siya. Pero para siyang sinapian ng 10 demonyo. Tinulak niya ako kaya napasiksik ako sa gilid ng higaan namin. Umiiyak na ako noon. Pero imbis na maawa ay mas nagalit siya nang makita akong umiiyak. Kaya pinunit niya yung suot kong damit, sabay sinakal. Hindi ko na nga maalala kung gaano katagal yon. Nakatingin ako sa kanya at sinabi kong tuluyan na niya ako. Binitawan niya ako at kumuha ng itak. Talagang hinugot niya yon at pinakita sa akin. Puputulin daw niya yung ulo ko. Pagpapatayin niya daw kaming mag-anak. Nag-iiyak na ako noon dahil ayokong magising sina mama at papa dahil tiyak magkakagulo. Grabe ang nangyari ng gabing yon. Sinuntok pa niya ako sa ulo, sampalin at kinaladkad pa. Hindi ako nag-ingay. Hanggang sa napagod kaya nakatulog siya. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Pero ang tingin ko sa kanya noon ay parang may sungay na. Sinabihan ko siyang umuwi na sa kanila. Maghiwalay na kami. Pero hindi siya umalis. Nagkasakit ako noon. Nawalan siya ng trabaho. Nawalan din ng income at naubos sa gamot ko. Ramdam ko ang paggapang ko sa hirap. Hirap na hirap ako hanggang sa umabot sa puntong gusto ko nang sumuko at magpatiwakal na lang.
Akala ko ay ako ang sinumpa. Hindi pala, kundi yung ugali ng lalaking akala ko ay anghel pero pinanganak palang may sungay. Hindi ako natatakot sa aswang, multo o ano pang nilalang sa dilim. Basta takot ako sa kinakasama ko. Kaya napapaisip ako noon kung totoo ba talaga ang sumpa dahil higit pa sa sumpa ang naranasan ko sa kami ng taong akala ko ay poprotektahan at aalagaan ako. Yun pala siya ang mag-aalis ng dangal ko, tatapak sa pagkatao at wawasak sa buhay. Napatunayan ko nga sir na mas masahol pa yata ang tao kaysa sa demonyo. Wala na siyang nagawa nang hiwalayan ko siya. Dahil sinabi kong ipapakulong ko siya sa oras na tumapak pa siya sa bahay o kalye namin. Nangyari pala to taong 2018. Sa ngayon ay single pa rin ako pero mas maayos-ayos naman na ang buhay at magse-celebrate na lang ng Valentine's kasama ang mga aso't pusa ko. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. Pasensya na kung hindi ito tungkol sa kababalaghan pero para sa akin kasi mas nakakatakot ang gawa ng tao.